Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Welcome po sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Isang magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood sa YouTube o sa Facebook o di kaya ay nakikinig sa 702 DZAS ng Far East Broadcasting Network. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pagbasa ng salita ng Diyos sa hapong ito. Babasahin po natin ang Nehemiah. Mag-umpisa po tayo sa chapter 9 verse 38. Tapos babasahin po natin ang chapter 10 verse 28 hanggang 39. So samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos na walang bahid ng kamalian at buo at tama at totoo sa lahat ng bagay. Nehemiah 9:38. Dahil sa lahat ng ito, kami ay gumawa ng matibay na kasunduan at isinulat ito. At ang aming mga pinuno, ang aming mga Levita, at ang aming mga pari ay naglagay ng kanilang tatak dito. Sa chapter 10 verse 28 po. At ang iba pa sa taong bayan, ang mga pari, mga Levita, mga bantay pinto, mga awit, mga lingkod sa templo at lahat ng humiwalay sa mga mamamayan ng mga lupain sa kautusan ng Diyos, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak na lalaki at babae, lahat ng may kaalaman at pagkaunawa ay sumama sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga maharlika at nanumpa na may panata na lalakad sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises na lingkod ng Diyos at upang ganapin at gawin ang lahat ng utos ng Panginoon na aming Panginoon at ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Hindi bibigay ang aming mga anak na babae sa mga mamamayan ng lupain o papag-aasawahin man ang kanilang mga anak na babae sa aming mga anak na lalaki. Kung ang mga mamamayan ng lupain ay magdala ng mga kalakal o ng anumang butil sa araw ng Sabat upang ipagbili kami, ay hindi bibili sa kanila sa Sabat o sa isang banal na araw. Aming hahayaan ang mga anhin sa ika-7 taon at ang pagsingil ng bawat utang. Ipinapataw din namin sa aming sarili ang katungkulang singilin, ang aming sarili sa taon-taon ng 3 bahagi ng isang siklo para sa paglilingkod sa bahay ng aming Diyos. Para sa tinapay na handog, sa patuloy na handog na butil, sa patuloy na handog na sinusunog, sa mga sabat, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan, sa mga banal na bagay at sa mga handog pangkasalanan, upang itubos sa Israel at sa lahat ng gawain sa bahay ng aming Diyos. Kami ay nagpalabunutan din na kasama ang mga pari, mga Levita at ang taong bayan para sa kaloob na panggatong upang dalhin ito sa bahay ng aming Diyos ayon sa mga sambahayan ng aming mga ninuno sa mga panahong itinakda taon-taon upang sunugin sa ibabaw ng dambana ng Panginoon naming Diyos gaya ng nakasulat sa kautusan. Verse 35. Itinakda namin sa aming sarili na dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy taon-taon sa bahay ng Panginoon at upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos at sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Diyos ang panganay sa aming mga anak na lalaki at ng aming hayop gaya ng nakasulat sa kautusan at ang mga panganay ng aming bakahan at ang aming mga kawan. At upang aming dalhin ang mga unang bahagi ng aming harina, ang aming mga ambag, ang bunga ng bawat punong kahoy, ang alak at ang langis at sa mga pari, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, at upang dalhin ang mga 10 bahagi ng aming lupa sa mga Levita, sapagkat ang mga Levita ang lumilikom ng mga 10 bahagi sa lahat ng aming mga bayan sa kabukiran.
Ang pari na anak ni Aaron ay sasama sa mga Levita upang tumatanggap ang mga Levita ng mga ikasampung bahagi at iaakyat ng mga Levita ang ikasampung bahagi ng mga ikasampung bahagi sa bahay ng aming Diyos, sa mga silid ng bahay-imbakan, sapagkat dadalhin ng mga anak ni Israel at ng mga anak ni Levi ang mga handog na trigo, alak at langis sa mga silid na kinaroroonan ng mga sisidlan ng santuario at ang mga pari na nangangasiwa at ng mga bantay pinto at mga awit. Hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Pagpalain nawa ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan sa hapong ito. Mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe sa Nehemia, ang muling pagtatalaga ng bayan ng Diyos para sa kalwalhatian ng Diyos. Ang mensahe po ay pinamagatan ko pong ang panata ng pagtatalaga ng bayan ng Diyos. At Nehemia 10 po ang ating tekstong pag-aaralan sa hapong ito. Mga kapatid, alam natin kung anong ibig sabihin ng panata. No? Na yung iba sa atin na nanggaling sa lumang relihiyon. No? Alam po natin kung ano yung ibig sabihin ng pamamanata. No? Kumisan po ay meron po tayong mga sinusuot upang maging alalahanin ng ating mga panata sa Diyos. Ang problema lang po ng lumang sistema o lumang relihiyon na ating po sigurong pinanggalingan, ang pamamanata po ay tinitignan isang kaparaanan upang makamit ang kaligtasan o ang kagalakan ng Diyos, ang katuwaan niya upang tayo makarating sa langit. Hindi po ganoon ang pamamanata na ginawa ng Israel, itong nasa Nehemia chapter 10. Hindi po natin dapat isipin na sila ay gumawa nito upang sila ay bigyan ng biyaya ng Diyos o di kaya sila ay iligtas ng Diyos sa kanilang mga kaaway o di kaya sila ay patawarin sa kanilang mga kasalanan. Hindi po ganoon ang pamamanata na ito na kanilang ginawa. Maalala po natin na ang salaysay ng aklat ni Nehemia ay hindi lang salaysay ng kanyang matuwid at tunay nga naman na epektibo na pamumuno ng bayang Israel, kundi ang makapangyarihang pamumuno ng Diyos sa pagtataguyod niya muli ng kanyang bayan sa lupang pangako na ibinigay niya sa kanila. Nakita natin sa chapter 1 kung paano tinawag si Nehemia, kung paano siya nanalangin at nag-ayuno, kung paano siya nagplano, kung paano siya pinagpala ng Diyos sa kanyang paghingi ng tulong sa kanyang pinagsisilbihan na hari, si Haring Artaxerxes. At kung paano kumilos ang Diyos sa puso ng haring ito upang bitawan niya ang lahat ng kailangan sa pagtatayo ng bakod ng Jerusalem. Sa gayong paraan, si Nehemia ay nakapagbiyahe, nagpunta sa Jerusalem, nagbalik sa bayan ng kanyang mga ninuno. Nakita niya na bagsak ang mga bakod nito, pinagmasid niya ang kapaligiran, nagplano siya, kinausap niya ang mga taong bayan at sila ay sama-samang nagtaguyod ng bakod. Nakita natin yon sa chapter 3. Pagkatapos nilang umpisahan ang trabaho, nag-umpisa na rin ang pag-uusig at ang oposisyon sa kanila. Sa chapter 4, sa chapter 5, sa chapter 6, nakita natin na patuloy ang mga kaaway nila. Nagbinibigyan sila ng banta, binabantaan sila ng kamatayan, binabantaan sila ng pag-uusig, sinisiraan si Nehemia na kanilang pinuno, pinagbantaan ang kanyang buhay. Lahat na po ay ginawa ng kaaway upang mahinto ang trabaho ng pader. Ngunit sa chapter 6, nakita po natin na nabuo nila ang pader in 52 days. No? Isang record po, record time. At dahil po yon sa kalakasan na ibinigay ng Diyos sa kanila, na siya namang nakita din ng kanilang mga kaaway na bayan. So mga kapatid, magmula ron ay nagtalaga na ang Israel sa kanilang Diyos. Nakita natin yon sa chapter 9, kung saan ang panalangin ayon sa salita ng Diyos na kanilang ginawa.
ay nagtanghal ng dakilang kagandahang loob niya at ang kanyang dakilang katarungan din, sapagkat inilahad nila at isinalaysay nila sa pagbasa ng salita ng Diyos kung paano naging mabiyaya, mapagpala ang Diyos sa kanila. Pinalabas po sila sa Ehipto, pinagdaan sa ilang, dinala sa pangakong lupa, biniyayaan ng tagumpay at ng mga bayan na hindi sila gumawa, at ang lahat ng iyon ay biyaya ng Diyos sa kanila, ngunit paulit-ulit silang nagkakasala at hindi nagiging tapat sa kanilang Panginoong Diyos. Ngunit paulit-ulit din ang kahabagan at ang kagandahang loob ng Diyos sa kanila. Nagpakita ng grasya, ng kagandahang loob ng Diyos sa kanila palagi, sa kanilang kasaysayan. At dahil dito, naantig ang kanilang mga puso, ng kanilang alalahanin ang lahat ng ito. At kanilang basahin muli ang kautusan ng Diyos at nakita nila na ang lahat ng ito ay ibinigay ng Panginoon upang sila ay protektahan sa lahat ng kanilang mga pinagdanasang mga paghihirap. Ang lahat ng kautusan ng Diyos ay para din sa kanilang benepisyo. Nakita nila kung gaano kanais-nais na sumunod sa salita ng Diyos. At dahil dito, naanting nga ang kanilang mga puso at silang lahat ay nagkaisa na nagtalaga ng kanilang mga buhay sa Panginoong Diyos. Na nagbigay naman sa kanila ng laya, nagbigay sa kanila ng bayan nila, at nagtaguyod muli sa kanila sa bayan ng kanilang mga ninuno ang lupang pangako. Binalik po sila pagkatapos silang itapon at parusahan dahil sa kanilang pagsasalangsang sa kanyang banal na pangalan. Sila po ay iniuwi ng Panginoon. Gumawa ng paraan, kumilos ang Diyos, at sila ay nakabalik sa bayang Israel, na itayo ang templo, at ngayon naman ay naitaguyod ang lungsod sa pagtataguyod muli ng bakod ng Jerusalem. Makikita natin dito mga kapatid sa chapter 10, ang kanilang panunumpa, ang kanilang pamamanata, no? Sa kanilang Panginoon, sa ating Panginoong Diyos. Meron po tayong tatlong bagay na makikita rito. Una, ang pagpapasakop ng bayan sa salita ng Diyos. Pangalawa, pagsunod ng bayan sa kautusan ng Diyos. At pangatlo, pagtatalaga ng bayan sa pagsamba ng Diyos. Pagpapasakop, pagsunod, at pagsamba. Mga kapatid, titignan po natin ang tatlong bagay na ito. Una, ang pagpapasakop ng bayan sa salita ng Diyos. Nakita po natin sa chapter 9, verse 38, hanggang sa chapter 10, verse 27. Hindi ko po babasahin lahat. Napakahaba po at napakaraming pangalan. 84 na pangalan po naririto. Pero makikita natin dito ang isang matibay na tipan na pinangunahan ng mga pinuno ng bayan. Ang sabi sa chapter 9, verse 38 ay ganito. Dahil sa lahat ng ito, ano po yung sabihin? Dahil sa lahat ng ito, ang tinutukoy po noon ay ang lahat ng kaawaan ng Diyos, lahat ng kagandahang loob niya, lahat ng kanyang pagtatapat sa bayan niyang pinili, sa kabila ng kanilang paulit-ulit na pagkakasala sa kanya, sa kabila ng lahat ng iyon, nakita nila, dahil doon nakita nila ang kaligtasan ng Diyos para sa kanila. Nakita nila ang kagandahang ng Diyos para sa kanila. Kagandahang loob ng Diyos para sa kanila. Dahil nga doon sila ay nag-ayuno, sila ay nagkumpisal, sila ay nanumbalik sa kanilang Diyos, nanalangin, nanambahan, dahil sa lahat ng iyon. No? Dahil sa ito ang talagang nagantig sa kanilang mga puso at nagsabi sa kanila na itong Diyos na to ay inyo dapat pinupuri, ang dapat iniibig, dapat minamahal, dapat pinaglilingkuran. Sapagkat napakaganda ng kanyang pag-ibig para sa inyo. Napakadakila ng kanyang kahabagan at kagandahang loob. Dapat lang na siya ay sundin. At napakabuti ng kanyang mga kautusan para sa inyo. Kaya mga kapatid, sila, dahil sa mga ito, dahil dun sa lahat ng iyon, anong kanilang ginawa? Kami ay gumawa ng matibay na kasunduan at isinusulat ito at ang aming mga pinuno
ang aming mga Levita at ang aming mga pari ay naglagay ng kanilang tatak dito. Tapos makikita niyo po dun sa mga sumusunod na talata, si Nehemias na tagapamahala na anak ni Hakalaya. So, siya po ang unang pangalan. Siya po ang unang-unang lumakda ng kanilang kasunduan. Tapos makikita niyo pangalan ni Zedekiah, isang kasama niya na namumuno. Tapos ilang mga pari, no? Tapos ang lahat ng mga Levita at 44 po ng mga pinuno ng bayan, no? Mga pangalan. 84 po lahat ang pangalan na nandoon sa listahan na yun hanggang sa verse 27. Makikita niyo rito na ang panatang ito ng bayang Israel ay pinasok nila bilang kanilang tugon sa kagandahang loob ng Diyos sa kanila, na kanilang nakita sa kanyang salita. Sa laysay po ng Old Testament, nakita nila ang kagandahang loob ng Diyos at ang kanyang grace, ang kanyang mercy sa kanilang kalagitnaan. Nakita nila kung gaano kabait talaga ang Diyos sa kanila. Ngunit nakita rin nila kung gaano makatarungan at matuwid ang Diyos na hindi niya pinahihintulot ang paghihimagsik sa Kanya, ang pagkakasala sa Kanya, ang pagsasalangsang sa Kanyang mga kautusan. Hindi niya po pinalampas yun. At sila din po ay nakita nila sa kanilang kasaysayan, sa kanilang mga ninuno, na sila ay pinarusahan ng Diyos, itinapon sa mga banyagang bayan upang sila ay maging exiles at malayo sila sa kanilang pangakong lupa. Mga kapatid, ang Diyos po ay kapuri-puri sa kanyang kagandahang loob at mapagpalang kalikasan. Siya din po ay kapuri-puri sa kanyang katarungan at sa kanyang paghuhusga at pagbibigay ng kaparusahan sa mga kalaban niya. Siya po ay kapuri-puri sa kanyang pag-ibig sa kanya at kapuri-puri sa kanyang katuwiran. Ang Diyos po ay ganoon. Nakita po nila yon, ang kanilang panatang ito ay isang pagtugon doon sa nakita nila sa kanilang Panginoon. Pinagkaloob lahat ito ng Diyos sa kanila bago pa sila nangakong sumunod sa kanyang mga kautusan. Napansin niyo po ba yon? Sila po ay pinalaya magmula sa Persia. Pinabalik sa Jerusalem. Pinatayo ang kanilang templo. Nakatayo sila in record time ng bakod ng Jerusalem. Naitaguyod nila ang kanilang pamahalaan sa Jerusalem. Lahat ito na may pagpapala ng Haring Artaxerxes at lalo nang may pahintulot ng Diyos na nasa langit. Binigay niya po lahat ito hindi dahil naging matuwid ang bayang Israel, patuloy sila sa kanilang pagkakasala. Patuloy sila na hindi tapat sa Diyos. Ibinigay niya lahat ito dahil sa kanyang dakilang kagandahang loob at pagpapala sa kanila. Ganyan po nag-uumpisa ang kanyang paghingi ng pagsunod. Pagpapala muna, pagliligtas muna, tapos pagsunod. Importante po na makita natin yung order po na yon. Sapagkat yan po ang magsasabi sa atin na ang panatang ito ay hindi nila ginawa para sila ay maligtas, para sila ay biyayaan, para sila ay bigyan ng kalayaan o pagpalain ng Panginoon. Hindi po. Kasi sila po ay namanata sa Diyos sapagkat sila'y tumutugon sa pagpapala na ibinigay na ng Diyos sa kanila. Kahit po nung unang pagbigay ng 10 utos, no? Ganito po ating mababasa sa Exodus 20 verses 1 and 2. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin." So yun ang ginawa ng Diyos sa kanila. Dumaing sila sa Panginoon, naalala nyo, at nagpadala ang Panginoon ng isang lalaki, si Moises, upang pamunuan ang kanilang paglaya sa Ehipto. At ibinigay ng Diyos sa kanila ang isang lupang pangako. Kaya sabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto." Grace po yun. No?
Pagpapala po yun. Biyaya po yun. Mula sa bahay ng pagkaalipin, kaligtasan po yun. Ibinigay niya muna ang kaligtasan. Ibinigay niya muna ang kalayaan. Tapos sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko at yung iba pang mga utos niya. Sumunod ang pag-uutos pagkatapos ng pagpapala. Grace po muna bago niya hiningi ang commitment ng mga tao. Napakaganda ng sistema ng ating Diyos. Sa ating Panginoon, inuuna muna niya ang kanyang pagliligtas bago niya asahan ang ating pagsunod sa kanyang kalooban. Pagliligtas muna, tapos pagsunod. Pangalawa, makikita natin sa verse 28, isang kasunduan na sinuportahan ng buong bayan. Ang sabi ng verse 28 ay ganito, at ang iba pa sa taong bayan, ang mga pari, mga levita, mga bahay pinto, mga bantay pinto, mga awit, mga lingkod sa templo, at lahat ay humiwalay sa mga mamamayan ng mga lupain sa kautusan ng Diyos, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak na lalaki at babae, lahat ng may kaalaman at pagkaunawa, lahat ng nakakaintindi, ay humiwalay. Nabasa na po natin ito saglit sa Nehemiah chapter 9 na sinabi at ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan. Bakit po importante yun? Pagkatapos nilang sumumpa, lumagda ng kasunduan sa kanilang Diyos, inumpisahan po nilang sundin ito. At ito po ay nagumpisa sa kanilang paghihiwalay. Humiwalay po sila, ang lahat ng mga mamamayan o ang karamihan sa kanila. Sapagkat sa kanila pong pagka-exile, sa kanila pong pagkahalo sa ibang bansa, sila po ay nag-asawahan, nag-intermarry sa ibang mga banyaga, na isa pong bagay na hindi pinapahintulot ng Diyos. Kalooban na ng Diyos noong una pa man na kailangan bumukod ang kanyang bayang pinili sa lahat ng ibang karatig bayan. Bakit po? Dahil po sila ay espesyal? Hindi po. Dahil kaya po sila hinihiwalay ng Diyos sapagkat ang lahat ng karatig bayan, lahat ng mga bayang iba, no, ay hindi sumusunod sa Diyos, hindi sumasamba sa Kanya at sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyusan. Sinasamba ang araw, sinasamba ang mga bagay, sinasamba ang sarili nila, sapagkat yun ang kanilang relihiyon. Nilalayo ng Diyos sa ganoong klaseng impluensya ang kanyang bayan. Kaya sa una pa lang ay kanya ng kalooban na ibukod ang kanyang bayan sa lahat ng ibang bayan, gawin silang iba upang hindi sila mabuyong manambahan sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Yung mga Diyos-Diyusan ng ibang bayan. Sabi sa Exodus 34:12, mag-ingat ka na huwag kang makipagtipan sa mga nakitira sa lupain na iyong patutunguhan. Baka ito'y maging isang bitag sa gitna mo. Yun po ang panganib. Kaya ang isang nakita natin dito, yung kasunduan pinirmahan ng pamunuan ay sinuportahan ng buong bayan. Pangatlo, isang panata ng paglakad sa kautusan ng Diyos. Ito ay isang panata ng paglakad. Ang ibig sabihin ng lakad po dito ay pamumuhay sa kautusan ng Diyos. Sabi sa verse 29, ay sumama sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga maharlika at nanumpa na may panata na lalakad sa kautusan ng Diyos. Panata na ipamumuhay ang kautusan ng Diyos. Pagkatapos nilang basahin, pagkatapos nilang pangumpisalan, pagkatapos nilang pinananalangin ang salita ng Diyos, sila po ay nag-commit ng kanilang sarili na sila ay mamumuhay ayon sa kautusan ng Diyos. Nagkaisa ang buong bayan, kasama ng kanilang mga pinuno na magpasakop, magpailalim sa salita ng Diyos. At ito ay nilagay nila sa isang kasulatan. So sinulat nila. Importante po yung konsepto ng isang covenant o isang tipan, isang kasunduan noong panahon na iyon. Yun po ay isang solemn, isang banal na kasunduan. Isang ginagalang na kasunduan. Kaya sinusulat nila at nilalagdaan nila. Yung iba pa nga ho ay, kasi po ang term na ginamit dito sa Hebrew is to cut the firmness. Ibig sabihin po ay merong hiwa, no?
doon sa kasunduang yon. At yung ibang kasunduan, mga kapatid, ay hinihiwa ang kamay at pinatutulo ang dugo at yun po ang ginagamit sa pagpirma. So mga kapatid, ito po ay isang seryosong pamamanata. Ito ay ginawa nila bilang pagtugon, katulad ng aking sinabi kanina, sa tapat na pagliligtas at pagpapala ng Diyos sa kanila, sa kabila ng kanilang pagkakasala sa Kanya. So ang una pong nangyari ay ang pagpapasakop ng bayan ng Diyos sa salita ng Diyos. Yung pong first step na kanilang ginawa dito sa chapter 10. Pangalawa po, makikita natin ang pagsunod. So, sa kanilang puso, sila po ay nagpasakop na sa kalooban ng Diyos ayon sa salita ng Diyos. Ngayon naman po, sila ay namanata na sumunod sa kautusan ng Diyos. Ang pagsunod ng bayan sa kautusan ng Diyos. Isang pagsunod na may paggawa. Sabi sa verse 29b, at upang ganapin at gawin, yun po ang sabi ng verse, at upang ganapin at gawin. Sabi nila, una, kami lalakad sa iyong salita at aming gaganapin at gagawin ang lahat ng utos ng Panginoon na aming Panginoon at ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Ito pong pamamanata na to ay hindi bago sa Israel. Meron pong dalawang previous na national covenant na kanilang ginawa. Ang una po ay nasa 2 Chronicles 29 nung panahonan ni Haring Hezekiah. At ang pangalawa naman po ay nasa 2 Chronicles 34 sa paghahari ni Haring Josiah, no? So yung pong huling revival na talagang nationwide sa kanila ay sa ilalim ng dakilang paghahari ni Haring Josiah, no? At yun na po yata ang huli. At pagkatapos nun ay wala na at ito na ang susunod. Hindi natapos sa kasulatan ang kanilang panatang sumunod sa Diyos. Hindi lamang po sinulat. Sumumpa din sila na ito ay gaganapin nila mismo at gagawin sa kanilang mga buhay. Isang paghihiwalay ito sa mga banyagang lahi. So sila ay, sinabi nila na sila ay susunod na may paggawa. Ano yung paggawa na yon? Isang paghihiwalay sa mga banyagang lahi. Ito na po ang mga elemento nung kanilang tipan, kanilang kasunduan na sila ay hihiwalay sa mga banyagang lahi. Sabi nila sa verse 30, hindi ibibigay ang aming mga anak na babae sa mga mamamayan ng lupain o papag-asawahin man ang kanilang mga anak na babae sa aming mga anak na lalaki. Intermarriage po ang binabanggit dito. Yun po ay nasa original na commandments ng ating Panginoon sa Deuteronomy 7:3. Ang sabi ni Moises doon, sinulat ni Moises doon, huwag kang mag-aasawa sa kanila, ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, ang iyong anak na babae ay huwag mong ibibigay sa kanyang anak na lalaki, ni ang kanyang anak na babae ay kukunin mo para sa iyong mga anak na lalaki. Alam niyo mga kapatid, yung pag-aasawa po ay isang pagsasama ng dalawang pamilya. Di ba? Ganyan po natin sinasabi tuwing merong kasalan. Ito ay isang pagsasama ng dalawang pamilya. Kaya po, hindi nila pinapayagan yung intermarriage sa ibang bansa, hindi po dahil sila ay racist. Ito po ay dahil sa relihiyon. Tandaan nyo po, si Ruth po ay Moabite. No? Hindi po siya Israelita. Ngunit sapagkat nagbago ang kanyang pananampalataya, sa Ruth 1:16, sinabi niya kay Naomi, di ba? Hindi ako hiwalay sa iyo. Ang iyong Diyos ay ang aking Diyos. Ang iyong bayan ay ang aking bayan. Siya ay sumanib sa kanyang pananampalataya. At dahil doon, si Naomi, nung bumalik sila sa Israel, ay kanyang inihain si Ruth para maging asawa ni Boaz. At si Ruth pa nga ang naging great-grandmother ni Haring David. So mga kapatid, sa lineage po ng ating Panginoong Jesus, meron pong Moabite. No? So hindi po racist itong intermarriage na prohibition na ito. Hindi po racist. Ito po ay dahil sa pananampalataya. Ayaw ng Diyos na mahaluan ng maling pananampalataya, maling paniniwala ang buhay at pananampalataya ng kanyang bayan. Ang balak niya ay gawing halimbawa ang Israel bilang isang bayang matuwid. Kaya parang pilit niyang ibinubukod ang Israel. Sabi sa Deuteronomy 26:18-19,
Ipinapahayag ng Panginoon sa araw na ito na ikaw ay isang sambayanan na kanyang sariling pag-aari. Sabi niya sa Deuteronomy. Gaya na ipinangako niya sa iyo na iyong tutuparin ang lahat ng kanyang utos upang itaas ka sa lahat ng bansa na kanyang nilikha, sa ikapupuri, sa ikababantog, sa ikararangal, at upang ikaw, si Israel yun, ay maging isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos gaya ng kanyang sinabi. Yun po ang objective niya. Kaya gusto niya humihiwalay sa ibang mga bayan. Yung pong prohibition against intermarriage sa ibang pananampalataya. Hindi po naputol yon sa Old Testament lang. Sa New Testament din po, ang prinsipyong yan ay patuloy. So sa ating panahon ngayon, ang kalooban ng Diyos ay ang ating mga single, ang mga young adult, no? Na kung sila ay mag-aasawa, dapat po ay kapananampalataya nila. No? Sabi sa 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makikipamatok sa hindi ninyo kapananampalataya. Malalim mo na Tagalog yung pakikipamatok. Kasi ito ho ang batok. Ang baka po, dyan po nilalagay yung yoke. Ang ibig lamang po sabihin nun ay unequally yoke. No? Ang ibig sabihin po nun, mahirap po talaga mga kapatid na magkaroon ng isang intimate na relationship sa isang tao na hindi mo kapareho ng pananampalataya. Kasi mapipilitan ka mag-compromise ng iyong pananampalataya. Wala kayong agreement sa pinakapundasyon ng inyong buhay. So paano kayo mabubuhay na magkasama? Tiyak mga kapatid, maraming mga tao sa bayan ng Israel noon, panahon ni Nehemiah, ang nakipag-asawa at napilitan hiwalayan ang kanilang mga asawang banyaga sapagkat ang mga ito nga ay hindi naman sumanib sa kanilang pananampalataya, ngunit patuloy ang kanilang pananambahan sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, yan pong prinsipyong yan ay ating pong pinangahawakan hanggang sa ngayon. Sapagkat ang ating paniniwala, ang sabi ng iba, yung 2 Corinthians 6:14 naman ay tungkol sa worship. Pero mga kapatid, tama nga naman yun. Paano kayo mag-worship together kung ang iyong kasama hindi naniniwala sa Panginoong iyong pinaniniwalaan? O di kaya hindi pareho ang iyong kanyang pananalig sa pananalig mo kay Kristo? Mahirap po na magkaroon ng isang matiwasay na pamumuhay sa ating tahanan kung wala po yan. Isang paggalang, ito po ang isa nilang sinunod, isang paggalang sa araw at taon ng Sabat. So makikita po natin yung sa verse 31. No? Kasi ang sabi ng Panginoon sa Leviticus 23, 6 na araw na gagawin ang mga gawain, subalit sa ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingaan. Alam niyo po kasi sa Exodus, ang Sabat po ay isang sabi sa Isaiah, ang pagse-celebrate po ng Sabat ay isang delight sa Panginoon. Yun po ang sabi ni Isaiah. Sabi ng Panginoon kay Isaiah. Isa pong pleasure dapat ang Sabat. Isa pong sign ng covenant ang pagse-celebrate ng Sabat. Sapagkat naalala nyo, ang origin po ng Sabat ay nasa Genesis chapter 2. No, nung pagkatapos naggawin o likhain ng Panginoon ng lahat ng bagay, siya po ay namahinga nung ikapitong araw. Hindi po siya namahinga dahil siya ay napagod, dahil siya po ay Diyos. No? Hindi niya po kailangan magpahinga. No? Yun po ay ginawa niya upang maging halimbawa at tipan, isang pangako. Isang sign ng kanyang tipan at pangako kay Adam at sa kanyang lahi. Kaya yung pagse-celebrate po ng Sabbath Day ay isa pong part ng covenant. Sa atin pong mga Kristiyano, naniniwala po tayo, katulad ng sinabi sa Hebrews chapter 4, na tayo po ay nasa kapahingahan ng Panginoon sapagkat ang pagliligtas ni Kristo ay ating nang tinanggap. So tayo po we are resting in our eternal Sabbath. No? Pero dahil po yon ay isang sign ng covenant ng Panginoon. Katulad din naman ng ating pananampalataya kay Jesus ay isang sign ng ating pagiging kasama ni Kristo at pagiging mga tao ng Diyos. Yun po ang sign ng covenant, yung pagsunod sa Sabat. Kaya ginawa nila yon. Sila po ay sumunod sa Sabat.
Sabi nila, hindi na po sila gagawa ng kalakal sa Sabat, no? Kami ay hindi bibili sa kanila sa Sabat, sabi nila sa verse 31. Pero sa Nehemiah 13:15, no? Mababasa po natin ito. Just 3 chapters after, no? Mga kapatid, ang sabi, ng mga araw na iyon ay nakakita ako ng sahuda ng mga lalaking nagpipisa sa mga ubasan sa araw ng Sabat. So nangako na nga sila, sinulat na nga, nanumpa, namanata, umiyak pa, nagluksa pa. At lahat ng uri ng pasan sa kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. After 3 chapters po ay lumalabag na po sila. Ganun po kasi tayong lahat, no? Nanunumpa tayo tapos lumalabag din tayo sa ating panata. Kaya tayo po ay nangangako sa Diyos. Ito po hindi natin pangako sa Diyos. Tayo po ay nakakapangako sa Diyos sapagkat tinupad na niya ang kanyang pangako sa atin. Nauna po ang kaligtasan sa pagsunod. Hindi ba yung sinabi ko kanina? Nauna po ang kanyang kagandaang loob sa ating panunumpa sa kanya, ng ating pagsunod sa kanyang kagandahan, sa kanyang kautusan. Ang kanilang paglabag sa Sabat ay isa sa mga dahilan, mga kapatid, kung bakit sila itinapon sa lahat ng ibang banyagang bansa. 70 years po sila sa exile, sabi ni Jeremiah. 1 for every Sabbath na hindi nila sinunod. Anong Sabbath yon? Yung Sabbath year. Dapat every 7th year ay titigil sila ng pag-ani at pagtatanim at mamumuhay lang sila sa kanilang ani nung 6th year. Sila'y dapat mananampalataya na magpo-provide ang Panginoon sa 7th year. Pero for 500 years, hindi po nila sinelebrate yung 7th year, yung Sabbath year. Kaya 70 years po sila itinapon sa exile. Yun po ang background nun. Kaya napaka-importante sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem ay i-celebrate mo nila at sundin nila muli ang Sabbath year. Hulit, dito po ako magtatapos, ay ang pagtatalaga ng bayan sa pagsamba ng Diyos. No? Pagpapasakop sa salita ng Diyos. Pagsunod sa kautusan ng Diyos. At huli sa lahat, pagtatalaga sa pagsamba sa Diyos. Verse 32 to 39. Hindi ko na po babasahin lahat ng teksto. Makikita nyo naman po sa screen. At ang aking mga punto ay ifa-flash din sa screen. Una po makikita natin dito ay ang pagtatalaga ng kanilang tinatangkilik para sa kagamitan ng templo. Sa verse 32, sabi nila, singilin ang aming sarili sa taon-taon ng ikatlong bahagi ng isang siklo. Anong background nun? Exodus 30 verse 13. Yun po ay yung parang temple tax. Ang tawag nila the temple shekel. No? Shekel po o siklo ang kanilang kaperahan noon. Ang sabi sa Exodus 30:13, ito ang kanilang ibibigay bawat maraanan sa kanila na bibilang kalahati ng isang siklo ayon sa siklo ng santuario. Kalahati po ang utos ng Diyos. Dito po, ang kanilang kinumit ay ikatlong bahagi lang. Siguro po talagang sadlak ang ekonomiya nung panahon na yon. Kaya po ang kanilang pinangako sa Diyos ay pangatlong bagay lang. Naalala niyo sa Matthew, meron pong episode na hinihingi yung temple shekel, no? Tinatanong si Kristo kung siya ba ay nagbabayad ng temple shekel. So naalala niyo na merong parang isda na kinuha si Pedro at sa bibig noon ay may lumabas na drachma o 2 shekel o half a shekel at yun ang kanilang ibinigay sa templo. So kahit ang Panginoon sumunod sa regulasyon na iyon, pero 1/2 shekel po dapat yon. Pero ikatlong bahagi lang ang kanilang. Pero ito, talagang nanumpa sila at kanilang kinumit ang kanilang sarili na ibibigay ang lahat ng kanilang tinatangkilik o 1/3 ng kanilang tinatangkilik. Kasabi dito, sila ay magbibigay sa kaloob na panggatong. Kasi hindi ba sa temple merong altar at sa altar merong patuloy na pagliyab ng ginagatong. Yun po ang ibig sabihin na yun. Yun po ang isang kaloob nila, no? Tapos makikita dito mga kapatid na sila ay nag-commit na magbigay at nag-commit sila ng specific amount. Sabi nung iba, di dapat nagbibigay pa rin tayo ng half a shekel ngayon o kaya 10%. Hindi po mga kapatid. Ang pinatutunayan lang po dito ng ganitong klaseng pamamanata ay ang panunumpa nila
na ito ang ebidensya ng isang tunay na pagsunod sa Diyos. Yung pong pagsuko sa Kanya ng lahat ng ating mga ari-arian. Yung pong pagsuko natin na mabukas sa loob, no? Na magbigay para sa Kanyang pananambahan. Pangalawa, ang pagtatalaga ng unang ani at ikapu para sa mga manggagawa sa templo. Verses 35 to 38. Di ko na po babasahin lahat. Pero sabi po sa verse 35 ay yung unang bunga po ibibigay nila. Yun po ay inuutos sa Exodus 23:19, yung first fruits. Tapos yung pagbibigay o pagko-commit o pagko-consecrate, no? Pagtatalaga ng mga panganay na anak na lalaki. So ang mga panganay ang nagbubukas ng bahay bata ng lahat ng babae at sila po ang kalakasan, ang unang sign ng kalakasan ng isang mag-asawa. Kaya yun po hiningi ng Diyos pagkatapos silang ilabas sa Ehipto sa Exodus 13:2, no? Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay. Panganay na lalaki, panganay na hayop, no, anak ng hayop, lahat ay ibibigay o itatalaga para sa gawain ng Diyos. Tapos yung mga unang bahagi sa verse 37, sa Numbers 15:20, yun po ang regulasyon. Sa pinakauna sa inyong masang arena, maghahandog kayo ng isang munting tinapay. So lahat po yun, yung kanilang ambag, bunga ng bawat punong kahay, alak, langis, yung unang bahagi, first fruit. Bakit po hinihingi yung first fruit? Sapagkat ang Panginoon po dapat ay first sa ating buhay. Mga kapatid, kayo ba kapag nakatanggap kayo ng sahod o ng kahit na na income, no? Anong unang inyong binabudget? No? Ang karamihan sa atin, ibabudget ka agad, yung pambayad sa kuryente, yung pambili ng pagkain, yung pabili ng damit, yung pangbayad sa cellphone. Mga kapatid, ang tinuturong prinsipyo sa atin dito, kung tayo nga ay mga tagasunod ni Kristo, mga anak ng Diyos, mga miyembro ng Kanyang kaharian, sa ating pong pagbibigay, sa ating pong tanggap ng ating tinatangkilik, ang dapat nating unang binibigyan ay ang gawain ng Diyos. Hindi ko po sinasabi to dahil pastor ako. Alam naman po ng marami sa inyo na hindi po ako tumatanggap ng suporta magmula sa simbahan. So wala po akong interest dito. Ngunit akong sinasabi sa inyo na ang isang puso na talagang nakatalaga sa Diyos, ang unang pinagbabudgetan ay ang Diyos. Pag natanggap na ang sahod, magkano ang ibibigay ko? Isosoli ko sa Diyos. Soli lang mga kapatid. Sapagkat galing sa Diyos din yun eh. At nangangailangan ba ang Diyos? Hindi. Siya ay binibigyan tayo ng pribileyo, ng kagalakan na tayo makapagbigay sa kanyang gawain. Tayo ay ginagamit niya na daluyan ng kanyang mga resources para sa kanyang mga gawain. Kaya mga kapatid, di ba sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. At ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa inyo. Ano ang una? Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso, ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating lahat ng tinatangkilik. Yun muna. Tapos, ibibigay niya ang lahat ng ito. Mga kapatid, ganun po ang pinagsumpaan. 10% bahagi ng kanilang lupa. 10% bahagi ng 10% bahagi. Kahit yung mga Levita na tumanggap na ng 10% bahagi, yung 10% bahagi yon ibibigay din nila sa Panginoon. Isosoli din nila sa Panginoon. Sapagkat yun po ang kanilang sistema ng taxation noon. Sabi ng iba, okay pa ba mag-tithe ngayon ng 10%? Sa akin, kung iyon ang nasa puso ninyo, magbigay po kayo ng 10%. No? Hindi po yan must giving. No? Ang sa New Testament giving po para sa akin ay dapat bukas sa ating puso. Sabi sa 2 Corinthians, di ba? May kagalakan, may katuwaan, maluwag sa loob, di ba? No? Hindi pinipilit, pero mga kapatid, 10% lang ba ang pagmamahal nyo sa Diyos? 10% lang ba ng kaligtasan nyo ang binigay niya sa inyo? 10% lang ba ng kalwalhatian niya ang kanyang iniwanan para tayo iligtas? Tapos paghihinayangan nyo pa, pagka humingi pa ng mas malaki?
Manghirapot po tayo, mga kapatid. Ang buong buhay po natin ay Kanya. Ang bawat tibok ng ating puso, ang bawat hininga natin, ay pinahihintulot niya. Tapos yung ibalik ang 10%, pagdadamutan nyo pa. Mangilabot po tayo, mga kapatid. Yun po ang naging kasalanan din ng mga Israelita noon, kaya yun naman po ang kanilang sinunod. Ang prinsipyo ng pag-iika po ay ang pagsuko ng lahat ng nasa atin. Lahat ng nasa atin, mga kapatid, ay sa Panginoon. Pinapagamit niya sa atin yung iba para sa ating buhay, para ating ma-enjoy. Pero lahat ng kanyang kailangan ay dapat nating ipinagkakalob sa Kanya. Binibigay sa Kanya. Sapagkat hindi po atin eh. Meron bang kayong nasa inyo na hindi galing sa Diyos? Ang mismong buhay ninyo ay galing sa Kanya. Paano niyo sasabihin na ito ay akin? Wala po tayong pag-aari ngayon na hindi niya pag-aari. Kaya mga kapatid, mangilabot po tayo kung pinagdadamutan natin ang ating Panginoon. Katulad ng ginawa ng mga Israelita noon. Kaya naman sila, nung magbago sila, nung sila ay naantig sa kanilang mga damdamin, ito ang isa sa mga unang ginawa nila. Huli sa lahat, ang pagtatalaga na hindi pabayaan ang bahay ng Diyos. Napansin nyo nung binabasa natin kanina sa ating scripture reading, ang bahay ng Diyos, para sa bahay ng aming Diyos, para sa bahay ng aming Diyos, para sa pananambahan ng aming Diyos. Sila po ay nagtalaga ng kanilang sarili para sa pananambahan sa Diyos. Ang lahat po ng kanilang ginagawa, ang kanilang pagpapasakop sa salita ng Diyos, ang kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay pagtatalaga sa kanilang pananambahan sa Diyos. Ang lahat po ay pananambahan sa Kanya. Mga kapatid, yan pong mensahe ng Nehemiah 10. Hindi po ito mensahe na tayo magbigay sa Panginoon sapagkat maliit na bagay lang po yun. Tandaan po nyo, tayo po ay Kanyang niligtas. Hindi ho ba? Balikan po natin yung Romans. Romans 1-8, dinidescribe doon ang ating kaligtasan. Kung paano sa ating pagiging makasalanan, tayo ay binigyan ng kaligtasan ng Diyos, ang Kanyang katuwiran, ang Kanyang pinataw sa atin, ang Kanyang Espiritu ay nilagay sa ating mga puso. Kanyang ibinahagi o Kanyang iniwalay ang bayang Israel na Kanya din namang ililigtas, kapareho ng pagliligtas niya sa atin. Tapos sa chapter 12, ang sabi niya, I beseech thee, brethren, naalala ko po kasi sa King James. No? Dahil sa lahat ng yon, sabi, pareho nung sinabi sa chapter 9, verse 38. Dahil sa kagandahang loob niya, dahil sa pagliligtas niya, no? We are to present ourselves na isang haing buhay. Isang haing buhay. Ang ating buong buhay po ay inihain na natin sa Diyos upang tayo magbago magmula sa ating pag-iisip hanggang sa ating pagkilos. Yun po ang ating commitment sa Diyos. Bakit tayo kailangan mag-commit? Para tayo maligtas? Hindi po. Niligtas niya muna tayo. Ganon din ba nangyari sa Israel noon? Mga kapatid, hindi po nabanggit dito ni Nehemiah. Pero nabanggit niya yung Feast of the Booths, nabanggit niya yung Feast of Dedication. Pero doon po sa panahon na yon, sa kalagitnaan po na yon, hindi lang po nabanggit sa chapter 9, ay yung Day of Atonement. Ano po ibig sabihin ng Day of Atonement? Doon po, inaalala ng Israel kung paano ang mga kasalanan ng tao ay ipinapataw sa isang hayop at sa pagpatay ng hayop na yun at pagdanak ng kanyang dugo, yun po ang nagiging kabayaran para sa kasalanan ng bayan. Yung po ay isang larawan ng dakilang pagbuhos ng dugo ng ating banal na kordero ng Diyos sa krus upang tayo maligtas. So bago sila nanumpa sa Diyos, bago sila nanalangin sa Diyos, bago sila namanata sa Diyos, sila po ay binanal muna ng Diyos at binigyan ng isang larawan ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ganon din po naman tayo. Sa Romans po, tayo po ay niligtas ng Diyos. Kaya mga kapatid, sabi niya, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang haing buhay. Mga kapatid,
hindi lamang po ika-3 siklo, hindi lamang po ika-10, hindi lamang po unang fruit. Ang ating buong pagkatao ay dapat magpasakop sa salita ng Diyos. Ay dapat sumunod sa kautusan ng Diyos. Ay dapat magtalaga sa pagsasamba ng Diyos. Sapagkat siya ay niligtas niya na tayo. At karampatan lamang pong tugon yan sa ating pagpapasalamat sa Kanya. Sa Kanyang dakilang kagandahang loob, wala po tayong karapatan na Kanyang iligtas. Wala po tayong karapatan na Kanyang patawarin. Ngunit tayo po ay niligtas niya at pinatawad niya. Anong isusukli niyo sa Diyos na ganun po ang pagmamahal sa inyo? Anong isusukli niyo? Ang inyong buhay, hindi po ba? Sa pilitan. Hindi po dapat. May pag-ibig, may pagmamahal sa Kanya na unang nagmahal sa atin. Mga kapatid, yan po ang hamon sa atin sa hapong ito, na tayo po ay tumugon sa Kanya na may pagsunod, pagpapasakot, at pagtatalaga upang ang lahat ay para sa pananambahan niya, pananambahan ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, sana po tayo ay, at meron na po tayong balak, no? Sabi nga po ni Pastor Larry, sa June 27 po, ay babalakin na po tayo na magkita-kita na po muli, no? Kasi marami na pong nabakunahan po sa atin. So magbibigay po ng announcement ang kapunuan ng ating church para sa ating muling pagtitipon-tipon. Dahil napaka-importante po mga kapatid, makikita nyo sa bayan ng Diyos, sa bayan ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, napaka-importante po ng pananambahang sama-sama. Ngayon po ay nakapananambahan pa rin po tayo. Hindi nawawala po yon dahil wala pong nakapagpipigil sa pananambahan ng Diyos. Ngunit napakaganda po sana na tayo magsama-sama muli. Tayo po ay manalangin na sana po ay matuloy na yon at lahat po tayo ay makabalik na sa pananambahang sama-sama. Sapagkat sa huli po, ang lahat ng ating pagsunod, pagpapasakop at pagtatalaga ay para sambahin ang ating mapagmahal, mapagbiyaya, mahabaging Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Kayo po ang aming Diyos. Utang po namin ang aming buhay sa inyo. Utang po namin ang aming kaligtasan sa inyo. Inihahain po namin ang aming mga sarili sa inyo na mga haing buhay dahil po sa inyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Nawa po kami maging tapat at kung kami ay manghina, kayo po ang magpuno dahil kayo ang tapat na Diyos. Sa inyo po kami hihingi ng kalakasan sa aming paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo ay makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kalwalhatian na may malaking kagalakan sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan, at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.